Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang requested na review mula kay ka-crypto rito kung saan ay ito po ay ang Rio token. Ayan po, Rio tokens. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, para kay ka-crypto ang Rio token or tinatawag din po itong Rilio. Ayan, Rilio Network or RIO. Kaya, ayan. Siya po ay nasa top 1073 na ranking ng market cap dito kay CMC at nasa 3.5 million dollars yung kanyang coin market cap. Yung kanyang trading volume, ayan, mataas naman po, nasa 7.2 million dollars. Yan, top 305 po siya. Ibig pong sabihin ay marami pong nagtitrade ngayon dito or bumibili ngayon or nag-i-invest ngayon kay Rio or Rilio Network. Yan, pero yan, medyo okay naman po yung kanyang coin market cap. Yan, nasa 3.5 pero masasabi kong medyo okay lamang. Yan, medyo okay na rin po siguro yan. Kaya ayan, gumagamit po siya ng contract na Ethereum. Yan, meron po silang website dito at bibisitahin po natin yan mamaya. Yung kanyang ratings ay nasa 4.1. Yan, ang mataas po yung nakuha po nilang rating dito kay Cyberscope. Sunod ay si Certic na binigyan po siya ng score na 3.7. Kaya ayan, ang Rilio Network. Rilio Network platform describes itself as an end-to-end blockchain-based SaaS platform for the issuance, investment, and life cycle management of digital securities and crypto assets. It aims to combine access to a 100% on-chain decentralization or P2P exchange with the features of an issuance investment platform in order to merge enterprise-grade blockchain and cryptocurrency solutions with institutional quality investment vehicles. Kaya yan po ang Rilio platform, pero mas makikilala po natin yan kung babasahin talaga natin yung kanyang white paper. Yung kanyang yung white paper po niya ay mababasa po natin dito sa kanilang website. Kaya yan, hanapin lamang po natin rito. The future of private equity is digital. Kaya yan, ang future daw po yan ng equity ay digitization. Kaya yan, yung kanilang mga press releases dito, mga information, mga balita tungkol dito kay Rilio. Ayan, meron din po silang blog products. Ayan. Ito po naman po yung kanilang X account or X handle. Ito po yung kanilang ayan, meron po silang 47.5k na followers. Ayan, medyo okay na rin po yan. At ito po yung nakapost. Being a real network validator means joining forces to secure the network, validate transactions, and participate in governance to drive the decentralized innovation for RWAs. Do you want to shape the future of the network and earn block rewards? Ayan, parang staking na rin po siya. Yan yung mga latest post niya po rito. At ayan, balikan na po natin yung kanilang website. Ayan, hindi po gaanong interactive yung kanilang ayan, medyo okay naman po. Ayan, pero hindi naman po nakukuha yung pagandahan ng website. Yan, kung maganda nga ba ito bilang isang investment asset. Kasi yan naman po ang gusto nating malaman dito kay Rilio or dito kay RIO, kung maganda ba talaga itong i-hold or maganda ba talagang mag-invest dito. Kaya yan ang masasabi ko po rito ay yan, medyo okay po siya. Ayan, medyo okay po siya dahil kung ang gagamitin nating basehan dito ay yung kanyang market cap at ang kanyang volume, ay masasabi kong medyo okay naman po siya. Ayan, umangat pa nga siya ng 8.24% nitong nakalipas na araw. Kaya ayan, ano nga ba ang Rilio? Ayan, Rilio. Ano nga ba yung mga use cases nito?
Yan, base sa aking mga nabasa rito, yung mga information niya rito, ay ayan, ginagamit po ang RIO token, yan, para sa kanilang project creation at token issuance. Kaya kung pag naglabas po sila ng project dito sa RIO network, ang issuer ay kailangan pong magbayad ng fees, at yung fees na ito ay ito po ay sa pamamagitan ng RIO tokens. Yan, para i-cover ang kanilang mga cost sa kanilang transaction processing at mga network validations. Maliban po dyan ay yung fee payments, syempre discount sa mga forum. Ang RIO tokens ay ginagamit na rin po na pangbayad sa mga transactions sa mga RIO network forum. Kaya kung saan yung mga users ay pwede po nilang i-discuss yung mga RAWs or real world assets. Ayan, mag-share na rin sila ng mga market insights, mag-provide ng mga feedback sa mga project developers, at yung mga RIO holders ay magkakaroon na rin po sila, may enjoy nila yung mga discounts sa iba't ibang mga serbisyo dito sa ecosystem ng RIO. Ayan, ang isa pa ay native token po. Ang RIO token ay nagsisilbi po ito na native token ng RIO network. Kaya ito po yung nagbibigay ng power, ayan, sa lahat ng mga transactions at operations sa loob ng kanyang platform. Kasama na po dito ang mga token transfers, mga smart contract executions, at saka ang kanyang data storage. Ayan. Maliban pa dyan ay yung mga gustong kumita ng passive income, ay ginagamit na rin po ang RIO tokens bilang staking, ayan, sa pag-i-stake. At maliban sa kanilang staking ay nagsisilbi na rin po itong governance token. Kaya ayan, yung mga holders ng RIO tokens ay pwede po silang makipag-participate sa staking program para maka-earn ng passive income na rewards. Ayan, maliban po dyan ay nagsisilbi ito na security, at saka nagbibigay ito ng security. Yung pag-i-stake na ito ay nagbibigay po ng security at saka sa stability sa RIO network. Kaya ayan, maliban pa po dyan ay yung sinabi ko kanina na isa po itong governance token, kung saan ang mga RIO holders ay pwede po silang makipag-participate sa mga pagdidesisyon ng governance. Yung kung ano nga ba ang magiging journey ng platform ng RIO ecosystem. Kaya ayan, at ang panghuli ay sa pamamagitan ng RIO tokens na ito ay yung mga holders ay magkakaroon ng access sa mga exclusive features at saka services. Kaya yan, mga exclusive features at saka services dito sa RIO ecosystem. Ayan, tulad ng early access sa mga bagong mga projects, mga discounts sa mga trading fees, at saka mga invitations sa mga community events. Kaya ayan. Pero yan po yung mga use cases ni RIO. Pero ang gustong malaman po rito ni Ka-Crypto, yan, bilang mga investor naman po tayo rito, kung maganda ba talagang mag-invest kay RIO token. Ayan. Ang masasabi ko po rito ay ang RIO token ay isa po itong real world asset na tokenization. Kaya yan, meron nga siyang potensyal na i-revolutionize ang mga real world assets na nati-trade at saka na ma-manage. Ayan, kaya ayan, meron na rin siyang potensyal na gumawa pa ng mga bagong asset class na siyang magpapalago. Yan, ito po yung parang nagsisilbing kanyang potensyal para lumago. Yan, native tokens na rin po ito. Yan, ibig sabihin ay ito po yung isa sa mga pinakagamit nito, native token ng RIO network. Kaya napakahalaga po nito sa operasyon ng sa kanyang network operation, at ito ang siyang magdudulot ng high demand, yan, sa token na ito. Ayan, habang lumalago yung platform ng RIO token, habang lumalago ito ay mas tumataas yung demand sa kanyang native token na ito na RIO token. At syempre yung staking reward at saka governance niya, kung saan ay yung mga RIO holders ay ayan nga, pwede po silang makipag-participate sa mga staking programs para maka-earn ng rewards. At syempre marami po sa atin dito ang gustong-gusto sa passive income. Ayan, kaya yan, kung mahilig po kayo sa passive income ay maganda po ito. Ayan, mag-stake kay RIO. Ayan, mag-stake ng RIO tokens. At ayan, mga maliban po dyan ay makikita naman po natin sa kanilang mga dito po sa kanilang social
social account tulad na lamang dito kay Twitter, makikita naman po natin na meron naman po silang mga active na development, mga features at saka mga partnerships. Kung pagtuloy-tuloy lamang po ito ay lalago yung kanilang adoption at ito na rin ang makakatulong para umangat yung market price ni RealU token. Kaya yan po yung mga bagay na dapat po nating binabantayan rito. Ayan, dapat na tuloy-tuloy lamang yung kanilang developments dito. Yan. Pero kung pag tumigil yan ay diyan na tayo magkaroon ng medyo mag-isip-isip tayo kung ito na ba yung kung aalis na ba tayo rito or mananatili pa tayo rito. Kaya ayan po yung mga bagay na mga factors na kailangan po nating binabantayan. Pero sa ngayon, base po sa kalagayan ni RealU ngayon, ay masasabi ko naman po na okay na po ito. Okay, medyo okay naman po siya. At maganda po ito para sa mga investors. Yan, yung mga investors dito na naniniwala na may future ang mga real world asset tokenization. At maliban po dyan ay kailangan na rin po ninyo na sagawa pa sa inyo, mag-research na rin po kayo ng mga additional information dito. Ayan, dahil sa maaring meron pa akong mga mahalagang bagay na hindi pa na-cover or hindi ko na-cover dito. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.